Saan sila kumuha ng pambili ng mga ganyan? Galing dito sa Amerika, sapagkat ang Amerika nagkaroon ng treaty o kasunduan na yung mga nahuli doon, yung mga na-capture na mga American citizen na kahit sila ay mga Iranian, kahit sila ay mga Afghanistan, pero American citizen na capture doon sa Iran, ay i-release ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng President Biden ng 6 billion dollars. Pumayag! So, na-release yung mga American citizen na yon na kinulong doon sa Iran. At ang 6 billion ay nilabas. Kaya pagka after 2 weeks, ayan na. Nabomba na ang Israel. Bakit? Kasi may suporta na. Billion, biruin mo yun? Billions of dollars ang nilabas ng Amerika doon sa Iran para ma-save yung mga American citizen. No? Hmm. Pero kami, ako halimbawa, kami ni Tito Brian at ibang mga Kristiyano, hindi kami nababahala kahit na ganun ang nangyari sa Israel. Kasi nasa Revelation yan eh. That is expected. Expected yan sa Revelation. Yan ang mangyayari. Part na yan ng pain. Alam niyo yung pain pag ang isang ina, ang isang nanay ay nagkakaroon ng manganganak na siya, nagkakaroon siya ng labor pain. Part yan mga kapatid ng labor pain. Kasi nga, malapit na ang rapture. You have to be ready. Kaya nga, hugot sa bakos ta mga kapatid. Hugutan na to ang atong bakos. Manalig tayo sa Panginoong Hesus. Dahil ang Israel, kapag ang Israel ay inatake na ng mga kaaway, at kapag ang Russia ay sumasali na dyan, mga kapatid, sumasali na dyan sa gira na yan, yan ay nasa Revelation. Mangyayari ang mga yan. Nireveal yan ng Panginoong Hesus kay John. Si John, ang binigyan niya ng revelation, kaya nga, ang aklat ng revelation, pagbasahin mo yan, nakakatakot. Pero, nakakatakot na nakaka-excite kung tayo ay nananampalataya kay Kristo. At ginagawa natin ang tama sa harap niya. No? Although tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at hinihingi natin ang proteksyon ng Panginoon sa kanyang mga anak doon sa Israel. Dahil kahit masira man ang Israel, ang mga anak ng Diyos ay poproteksyonan niya. Hindi lahat ng nasa Israel ay naniniwala kay Kristo. Ang iba doon na nasa Israel ay mga pagano. So yung mga pagano, sila ang mga pinapatay, sila ang namamatay, sila ang mga natatamaan, mga pagano sila eh. Pero ang mga anak ng Diyos, ang mga taong tumanggap kay Panginoong Hesus at kinikilala si Panginoong Hesus, hindi sila natatamaan. They are protected. They are protected, mga kapatid. Protected sila ng presensya ng banal na Espiritu. They are protected by the millions of angels of the Lord. Tingnan niyo, ang daming namamatay. But the children of God, those who believe in Jesus Christ, are being protected. Dito sa Amerika, sa ang sulok ng daigdig, ang daming mga kaguluhan, ang daming mga bombing, ang daming mga killing, ang dami. Pero hanggang ngayon sa awa ng Panginoon, sa kanyang protection, buhay pa rin tayo mga kapatid dahil we have the protection from our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. So tingnan natin dito, ano ang inyong pipiliin? Sabi dito, what is your choice? What is your choice? What are our choices? Saan tayo? Anong pipiliin mo? Dahil we cannot serve two masters. Diba? Ano ang pipiliin mo? Ang galaw ng mundo? O ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus? Nandoon ang pangako ng Panginoon sa Psalms 91. He that dwells in the secret place of the Most